And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Hey, magandang tanghali po sa inyo lahat, mga taga-subaybay at mga kapatiran. At I'm telling you, maraming salamat na talagang pinahintulutan ng Panginoon na makasama po ako ngayon sa tanghali pong ito, no? Bagamat napakahirap na pamamaraan ng LTO po ngayon. Grabe! Grabe talaga. Kinakailangan mag-ayos sila na mabayos. Alright? Anyways, kawawa yung mga hindi marunong talaga sa online, mga kapatid. Kawawa. But anyways, salamat po sa Panginoon na tayo po ngayon ay nandito. At by the way, kung medyo wala pa kayong experience sa LTO, magtanong kayo sa akin. Alright. Hindi mawala sa isip ko yung LTO na yun. No? LTO Lutong Macau. Kinakailangan po, mga kapatid, na mag-enjoy tayo sa programa pong ito na The Baptist Lunch sa tanghali pong ito. No? At salamat sa Panginoon, meron po tayong I'm telling you, you will enjoy our visitor this afternoon, mga kapatid. No? At meron kaming ipipresent na napakaganda po sa inyo. No? And salamat po sa tagapakinig. Tune in. Sayang yung blessing. Pagka na-miss nyo po ito. No? Sayang, kaya lahat ng mga nasa area, tune in now and pass the link. No? Napakaganda po ng programa at ang ating pong tinatalakay po rito, mga kapatid, ay avoiding third-party liability. Alright? At kahit liability lang muna, pero marami po yan, liabilities po yan. No? At ating pong baybayin po yan, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa pagkataon na ito na kayo po ay amin po na napapaglingkuran at kami po ay nandito para magsilbi po kami sa inyo. Kaya sige po, tayo po ay magbibigay ng pagkakataon sa ating mga co-host na bumati po sa inyo sa tanghali pong ito. Alright? And nandiyan po, mga kapatid, ang atin pong co-host na kamuntik-muntik ka ng mahuli. Brother Noel. Pagpalang tanghali muli sa bawat isa at salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama ulit upang ating talakayin at ating ayusin yung ating pamilya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maraming salamat at magandang tanghali muli. Alright, amen. Brother Lamsel. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat at sa lahat mga viewers natin at lalong-lalo na sa mga West Bank family, pakipasa yung link para mas lalong maraming mga tatay o mga nanay na mabless dito sa programang ito. Maraming salamat at good afternoon. Alright, Brother Rudy. Amen! Magandang tanghali pong muli sa ating lahat, sa mga masugid naming taga-subaybay po ng programang The Baptist Lunch. At magandang tanghali sa grupo ko sa Makati West. Oh, yun. din sa hipag ko na nanonood ngayon dyan sa Pulilan, Bulacan. Oh, at, wow. Ate Ann at kapatid kong Jaime, please tune in at upang pare-parehas tayong tumanggap ng pagpapala upang lalong tumibay ang ating pamilya. Wow. God bless you all. Ay, so, nanonood sila ngayon, ha? Yes, sir. Pambira. Dapat wag talaga nilang i-miss ito kasi tayo ngayon full force tayo ngayon no? Lalong-lalo na pagka nakita pa nila yung bisita natin ngayon, talagang matinding maganda na ngayon ang mga talagang sabi ko, wag naman masyadong gulpihin. But anyways, ako po ay iniwala na talagang pagpapalain po kayo ngayon. Ano? Abay, nakikinig dito sa akin ngayon. Kabubukas lang si Paji. Alan Roy Paron, magandang hapon sa iyo, buddy boy. At ang aking talagang matagal na kasama sa barkada. At sa lahat po na nagsusubaybay mula po sa
alumni ng Tambo Elementary School, mga kapatid. Akalain mo yan, no? Elementary, may organization kami. Kaya salamat kay Colonel Mar Garcia na nag-organize po nito. Siya ho ang chairman ng alumni nito. No? At salamat sa inyo dyan. Lahat ng nakikinig ngayon, nagsusubaybay po dyan sa aming alumni sa Tambo Elementary School, Pamplona, Camarines Sur. No? Alright. At kasama ko rin dito, mga kapatid, sa aking side si John Hill. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat at welcome again sa ating program, The Baptist Lunch. Para sa lahat ng mga tatay, break time ngayon. Huwag muna tayong bisibisihan. Manood muna kayo dito. And this is very important para sa mga asawa lalaki para patuloy tayong lumago for our families. And to South Border family, magandang tanghali po sa inyo. Enjoy your lunch while watching our church program. God bless you all. Alright. Hope you're ready. At ako po yung naniniwala, bibigyan talaga natin kasi alam nyo naman po, napakaiksi ng panahon eh. Napakaiksi ng oras. Eh ako po may nahabal pa naman ako. At yung inahabol ko talagang madulas. Meron pa ako ngayong tawag ng tawag eh. Talagang kinakailangang habulin ko, mga kapatid. No? Alright, atin pong i-welcome po ngayon ang ating magiting na bisita na ama ng tahanan at magiting na asawa ng isang magiting na babae. Ladies and gentlemen, matinding introduction na yan. Let's welcome Captain Wilfredo Chavez. At ako'y nagpapasalamat na pinaunlakan mo yung aming paanyaya rito. Salamat na kayo'y nakabilang namin ngayon sa aming Baptist Lunch na ito. At ako'y naniniwala ay pagpapalain ang napakaraming makikinig sa atin ngayon. Tayo'y mapakinggan all over the world ng napakaraming mga Filipino kababayan natin at palagi nagpapasalamat sa ating programa. Kaya, Brother Willie, baka gusto mo bumati muna sa kanila at lalong-lalo na sa inyong may bahay. Magandang tanghali po sa lahat at alam ko magsisimula pa lang kayong kumain or kumakain kayo ongoing but naniniwala ako na mabubusog kayo sa tanghaling ito dahil meron kaming sorpresa, marami kaming bagay na ibabahagi sa inyo. Wow. Not because it's based from my experience, hindi po totoo yun. Kaya po ako naimbitahan dito dahil sa tagal na po natin sa serbisyo, ay marami na po tayong nakita Yun. na kung saan po ay nagkaroon po ng malaking problema po sa buhay ng pamilya. Kaya stay tuned. Alam ko na maraming kapupulutan po ang programang ito. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Brother Willie. Hindi naman po personal experience si Brother Will. Ang na-experience niya, ang ibig sabihin, nakita niya. Kanyang, sa tagal niya po sa serbisyo, alam niyo kasi, pagdating sa serbisyo po sa Armed Forces, maging sa Philippines, pero sabi nga ng ating mga masugid at taga-subaybay, hindi lang naman ito sa mga sundalo, sa pulis, sabi nga ng iba, kahit sa security guard, nangyayari ito eh. Sabi naman ng iba, kahit nga sa kahit nga sa salesman. Salesman, nangyayari pa rin ito, mga kapatid. Kaya, ang daming napupuntahan po nito. Kaya, alam nyo, lahat po tayo, ang ibig sabihin lang po niyan, lahat tayo, mga kapatid, ay prone doon sa problema na yan. Kaya nga po, nandito tayo para tulungan ang bawat isa na magpahayag tungkol sa bagay na ito, kung paano natin ma-avoid ang mga bagay na ito. Ano? And ako po'y naniniwala na kayo po'y excited sa programa pong ito na pinagawatan po natin, itong episode na to, na Avoiding Third-Party Liability. Oh, man. So this is a part of keeping your wife for life. No? Kaya kinakailangan matuto po tayo, mga kapatid. Alright, Brother Willie, ako'y muli nagpapasalamat na magkasama. Alam niyo, may mga tumatawag sa iyo rito, Father Willie. Hindi ko alam kung bakit eh.
Ayan. Pero alam nyo, kasama po natin si Brother Willie rito. Sa kanyang mga nasaksihan, ano yung uunahin natin na naging liabilities? Kasi alam nyo mga kapatid, ang kagandahan na sila po yung mga senior officers na ngayon. Ano, at may mga lumalapit din po sa kanila ng mga nagpapa-advise, nagpapa-counsel mga kapatid. At isang bagay ang pinakamaganda niya na nakakapag-counsel sila sapagkat sila ay merong pinaniniwala ang salita ng Diyos. May prinsipyo. Kaya nagiging blessing po sila mga kapatid. Kaya ngayon, tatanungin muna natin si Brother Willie sa mga nasaksihan niya na mga patungkol sa mga liabilities ng third party. No? Ano masasabi niyo dyan, Brother Willie? Actually, para sa akin bilang ama ng tahanan, nung 1998 kinasal ako at si pastor yung nagkasal sa akin. Teka lang. Maganda siguro palitan na lang ang microphone yan. Oh. At nininervyos na naman yung daliri mga kapatid ng ating operator. Yeah. Kasi ayokong mamiss nila yan eh. Ayokong mamiss eh. Okay. Alright. Okay. Go ahead, Brother Willie. Magandang tanghali uli. At nais ko pong ibahagi sa inyo yung naging prinsipyo ko. After na makasal ako, meron na akong pinanghawakang prinsipyo kasi dito ko po narinig sa simbahan yung mga salita ng Diyos. Actually, hindi ko naman po alam yung mga bagay nito, pero mula nung nakarating ako sa simbahan, dito ko natutunan yung mga prinsipyo sa buhay. Wala po akong pinanghawakang prinsipyo. Ang prinsipyo lang ng pinaniniwala akong hawak-hawak ko, yung prinsipyo na nakita ko nung araw. Pero mula nung nagkaroon ako ng prinsipyo na galing sa salita ng Diyos, ay talagang naiayos ko ang aking buhay. Wow. Sinimulan ko po yan yung pag-ayos naging maayos po yung buhay ko mula nung nakarating po ako sa church. Binata ka, liliwanagin ko lamang po nakarating po yan, baka iisipin nyo may sinimulan siyang iba. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, si Brother Will, nakarating po yan sa simbahan, binata pa ho yan. Yun. Amen. Go ahead, Brother Willie. Opo, dumating po akong binata. Yun. Bigyan ko po ng diin yun. No experience. Opo, baka kasi magduda si Odette eh. Yung aking minamahal na misis. Yun. So palagi kong naririnig sa simbahan natin, yung mahalin natin yung asawa natin at ituring natin ang sarili natin kasi iisa na kayo. So yun yung mga bagay na pinanghawakan ko. And another thing, isa sa mga bagay na magandang topic kasi natin ngayon is about third-party liabilities. Yeah. Wow. Isang bagay na yung may Bible verses ako na talagang pinanghawakan ko at napakaganda. Nais ko i-share sa inyo kasi yun yung bagay yun yung bagay na nagpatibay sa akin, yun yung Amen. bagay na Wow. napalayo sa akin doon sa mga bagay na possible. Posible na mangyari sa akin na magkaroon ng third-party liabilities. Yeah. Actually, ayaw ko po magkaroon ng third party. Kasi nung araw sa sweldo pa lang, hindi mo nakakayanin pa magkaroon ng third party. Hindi mo nakakayanin talaga. So, Maganda sa asawa pa lang, medyo nahihirapan na ako. Kasi, siyempre, dalawa kami. And I decided na hindi na magtrabaho yung wife ko, si Odette. Wow. Kasi narinig ko sa simbahan, mas maganda, mas mainam kung ang asawa mo ay nag-i-stay sa bahay. Amen. Yun. Mag-asawa pa lang kami noon ay talagang natutunan ko. Sabi ko, mas maganda siguro kung di ka na magtrabaho. And with that, nagkaroon kami ng anak, nagkaroon kami ng pamilya. At naging maganda yung aming, mas maganda. Mas nakita kong very effective pagdating sa bahay. So maganda pala yung talaga, tinuturo ng Biblia that a wife is a housewife. Yes, sir. Yeah. Totoo po yan. Akala natin kasi pagka sa simula katulad sa amin, nung nagsimula kami, kakaunti lang talaga ang sweldo. Yeah. Minsan sumasagay sa isip ko, mali yata yung decision ko na Hindi magtrabaho si hindi Odette. magtrabaho si Odette. Yeah. Pumasok na yun sa isip ko eh. Pero ayaw ko kasi ayaw kong umuwi ng bahay na walang sasalubong sa akin. Tama. Ayaw kong umuwi sa bahay na ako pang mag-prepare ng lahat ng bagay. Yeah. So, Pagkagaling sa opisina, no? yes sir. Yeah. At saka, ang kinatutuwa ko na
na nung mula nung nagkaroon kami ng pamilya, nagkaroon kami ng anak, ay merong nag-aalaga sa aking mga anak. Oh, yeah. Sanda, hold lang kita saglit, Brother Willie, kasi may kaagad na rito na nagagandahan sa ating usapin ngayon na sila ay OFW at nasa malayong lugar. Buti hindi niya na sinabi kung nasaan siya. Pero sabi niya, rampant po ang third party sa aming OFW. Mostly po, nasisira ang pamilya ng isang OFW. Alright. That's right. Yeah. Go ahead, Brother Willie. Maganda tong sinasabi po ni Brother Willie kasi yung decision, mga kapatid, na ang asawang babae ay manatili sa bahay, no? Hindi ho ganun kadali ho yun. Kasi may mga pangangailangan tayo at alam naman po natin na pagka nagtrabaho ang asawang babae, ay malaki rin ho ang maitutulong financially. Alright. Pero tignan pa ho natin yung another side or other side niyan bago po tayo gumawa ng decision. Alright, go ahead, Brother Willie. Yun nga po, katulad ng nasabi ko, na-desisyonan po namin na hindi na po siya magtrabaho. Actually, nurse po yung aking wife, kaya nga po, sabi ko nga kay Brother Roy at kay Brother Pumping, nung mga junior officer kami, lumabo yung mata ko. Dahil po, naging nurse-sighted ako. Hindi ko po siya pinagtrabaho. Kasi katulad ng narinig ko sa church na maganda ang isang asawa na nananatili sa bahay. Amen. Pagka umuwi ako, nandiyan yung wife ko, and nung nagkaroon ako ng pamilya, napakaganda pa rin. Kasi assign ako sa barko, napunta ako sa barko, naging kapitan ako ng barko, at hindi ko po inaalala na mag-worry ako dahil yung anak ko may sakit, may anak ko, yung mga pamilya ko may problema. But maganda rin po yung naging partner mo ay meron rin pong paniniwala, meron rin pong prinsipyo na pinanghawakan ayon sa salita ng Diyos. Wow. Amen. Wow. Amen. Wow. Nagkaroon po kami ng iisa lang po ang naging iisa po yung simbahan namin kaya hindi po masyadong malaki yung conflict. Yun. Although nagkakaroon po ng conflict sa buhay but na-experience namin pero meron pa rin po tayong basihan. Yun. Yun po yung pinaka-reference natin na yun po yung magre-referee para sa pag-argue nyo mag-asawa. Yung maganda yung sinabi ni Brother William, mga kapatid. Hindi may iwasan yung conflict. Kasi ang this world is, ay palagi tayong dinadalhan ng conflict, mga kapatid. Palaging may ipinapakita sa atin. Pero ang kagandahan nito, yung naririnig natin, narinig ni Willie, narinig ni Odette, sa iisang simbahan, mga kapatid, iisang prinsipyo, yun ang madaling magkasundo sa kanila o magpasundo sa kanila sa panahon na meron silang hindi nakapagkasunduan. Amen. That's good. Go ahead, Brother Willie. At sabi ko nga, hindi po ako nagwo-worry at nagiging malaking tulong po sa akin yung wife ko dahil ang wino-worry ko na lang po yung aking trabaho. At nagiging effective and efficient po ako sa aking trabaho dahil nakafocus po ako sa trabaho, not worrying kung ano pong nangyayari sa aking family. Wow. Although alam ko po na nasa maayos silang lugar at hindi ko po inaalala dahil alam ko po na maayos po yung assistant ko, yung aking wife. Dahil may mga situation na na nagkakasakit yung aking anak. Pero hindi po ako nagwo-worry dahil alam ko nandoon yung wife ko. Nandoon yung wife ko na magpo-provide ng mga kinakailangan ng aking mga anak. Medical, yung mga pagkain nila, nutrition, at sa lahat ng bagay. Kaya worry-free po ako at nakakapag-focus po ako sa trabaho ko. Minsan nga, minsan very kasi sa bilang kapitan, very masyadong pressure sa amin yung pagdadak at saka pag-andak ng barko. Kasi marami pong situation na hindi po maganda, na ang dagat, hindi po maganda ang hangin, malaking pressure po. Wala pong ibang magdidesisyon doon kundi ang commanding officer, ang CO, ang captain. Siya lang po ang magdidesisyon ng lahat ng bagay. Kaya nasa sayo po yung accountability, nasa sayo po yung responsibility, lahat pong tao nakatingin sayo. Wow. Kaya po kung inalala mo pa yung problema ng bahay nyo, kung meron ka pong ini-encounter na problema sa bahay nyo, maaring maapektuhan yung yung decision making mo. Amen. Yeah. Amen. And that is also applicable sa lahat ng bagay. Even though nasa office, kahit nasa office ka, kapag iniisip mo yung problema sa bahay nyo, yung
anything na nakaka-apekto sa'yo, hindi ka makakapag-focus sa trabaho mo. Yeah. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung wala ako doon sa bahay namin, for actually 7 years ako sa barko pero naging commanding officer at mga 3 years lang po ako sa pagiging commanding officer, maliliit pa po yung mga anak ko. Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin, meron akong simbahan na kung saan po inilagay ko po yung pamilya ko. Wow. Amen. 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 Napakabuti po ng Panginoon dahil meron po akong pinaglagyan na maayos. Yeah. Meron pong pastor na nagtuturo pa rin. Kahit na wala ako, meron pa rin nagre-remind sa aking pamilya na ito po yung dapat nating gagawin. Wow. Amen. And Yeah. nagpapasalamat din po ako sa mga kapatiran, katulad nila Brother Roy, at mga ibang kapatiran. Si Pastor, palaging concerned sa anong kakainin ng pamilya ko, yung paghatid doon sa bahay. Kasi siyempre, hindi pa masyadong marunong mag-drive si Odette noon. Pagdating ni Odette dito, iiwanan niya kay Brother Noel yung susi, i-park na ni Noel. Kasi bago ko iniwanan, prepare ko na rin eh. Yeah. Hindi po ako umalis nang hindi po naka-prepare yung Wow. family ko. Wow. Ginawa ko po ang lahat na ito para anything na na mangyari ay pwedeng makapag-react si Odette sa Yeah. yung wife ko. Kaya nga binilihan ko ng pulang kotse, Kia. Wow. Amen. Talagang handang-handa talaga. Red flag. Ang Amen. bira, no? Nung binilihan ko siya ng sasakyan, hindi pa marunong mag-drive yon. 3 days ko lang siya tinuruan. So, paikot-ikot siya sa BNS until such time na makapagpunta na siya sa simbahan. Ang objective niya, makarating na simbahan. Amen. Kaya malaking bagay yung mga tips ni Pastor, malaking bagay yung ginagawa ni Noel at saka yung mga kapatiran na kapag dumating dito yung wife ko, ay meron ng sasalubong para i-park yung sasakyan niya. Yeah. So, ibig sabihin nun, sa karir namin, sa buhay pamilya, ay malaking bagay po yung simbahan. Malaking Yeah. tulong po sa akin. Wow. Umabot po ako dito sa rangkong ito, kapitan, dahil po ay yung salita ng Diyos na palagi pong naihahayag sa pulpito, yung concern ng simbahan sa pamilya, yung concern ng bawat isa sa pamagitan ng panalangin, at sa lahat ng bagay ay malaking impact talaga yung church. Amen. Without the church, I believe magkakaroon tayo, mapapahamak tayo. Yeah. And with regards naman sa sinasabi natin, third-party So, liabilities. maaaring doon pumunta yon. Pagka walang ganun. Di ba? Amen. Nice. Alam mo, maganda ho itong naririnig po natin ngayon kasi inilatag po muna ni eto na ho yan. Yan ang pinag-uusapan natin, avoiding third party liability. So to avoid the liability, you must avoid the third party. You see? Amen. Kasi doon nagkakaroon ng liability. Yeah? At para ma-avoid yun mga kapatid, nakita natin kung paano in-avoid ni Brother Willie yun. At ako naman, kitang-kita ko naman talaga ito mga kapatid. Amen. Magkakasama kami rito nung mula pa ho pagka-graduate niya sa PMA. No? And by the way, si Brother Willie po ay member po yan ng Class 92 mga kapatid. No? And ang pinakamaganda po nito mga kapatid ay nakita po natin nilatag niya at hindi siya nagkaroon ng problema, hindi siya nagkaroon ng worry. So makikita nyo, napakaganda, napaka-smooth ng flow ng kanyang pamilya. At ako'y naniniwala rin na si Odette ay wala rin problema. Amen. Ang kagandahan talaga sa ganito mga kapatid, makikita nyo sa mga patutuo ng mga asawang lalaki rito na maging ang mga asawang babae ay nagagampanan nila at nadidevelop sa kanila yung trabaho at responsibility ng isang ina at ay isang asawa. So ako'y naniniwala na na-practice ng mabuti ni Odette yun. Diba? Sang-ayon ka doon, Brother Willie? Amen. Yeah. Na-practice ng mabuti yun ni Odette yung pagiging asawang babae at pagiging isang nanay, mga kapatid. Kasi wala siyang ibang ginawa eh. Hindi siya pinag-business ni Willie, hindi siya pinagtrabaho, at bagamat, sabi ko nga, medyo mahirap talaga, malaking tulong kung magkakatrabaho. Nurse pa. So medyo malaki-laki rin po yun, mga kapatid. Kaya ako'y naniniwala na sa ganitong klaseng prinsipyo, pag pinanghawakan natin, nandun yung blessing ng Panginoon. At ito ngayon ang katibayan, si Willie at saka si Odette, ang kanyang pamilya na hindi pinabayaan ng Panginoon nung nanindigan sila sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. So makikita niyo po yung latag na yun. Ang ganda ng
Yeah. Talaga siguro magkakaroon tayo rito ng part 2, Willie. Kasi Yeah. nilalatag pa lang nilatag pa lang yung yung pundasyon para ma-avoid yung third party, yung liability Wow. ng third party. So para hindi ka na mapunta sa third party, yun ang ginawa ni Brother Willie. Una, nakita niyo po yung sinabi niya, maganda yung unang-una yung pambungad niya maliit ang sweldo. So in other words, naniniwala ka ba doon, Brother Willie, na kapag may third party, it requires more sweldo? Yeah. Opo. Kaya nga po liabilities eh. Oh, oo. So, ano ang masasabi mo dyan? Sa punto na yun, mga kapatid, kita nyo, kailangan, it requires more money. Paano pagka, sabi nga nila, yung security guard daw, meron yung salesman. Palagi yung salesman, medyo malaki-laki yun. Pero anong nakita mo sa serbisyo nyo? Kahit anong panagay ko naman, kahit yung iba kasi, kahit maliit ang sweldo alam mo naman kasi pagka ang sundalo naka-uniforme, hindi mo halatang bakla Yun lang. Pagka lalong-lalo na pagka ang uniforme camouflage, mga kapatid, para talagang lalaki Parang lalaki talaga Alright, Brother Wick, give us some insight patungkol sa bagay na yan. Ito po yung verse na ginamit ko po kasi ito po yung tumanim sa aking isipan Sabi po sa Proverbs 6 verse 27 to 28, Ayun. Can a man take fire in his bosom and his clothes not to be burned? Wow. Take note of the word take. Man, take. Okay, sabi dito, can one go upon hot coals and his feet not be burned? Yun. Okay, pag sinabi po natin take, tinignan ko po sa dictionary, sabi po dito, capture of gain and capture of gain possession of by force or in military means. Wow. Pambira talaga. Matindi talaga, take. Kaya pala involved yung mga military. Capture or gain possession. Pag sinabi naman go, move from one place to another. Yan po yung tumanim sa aking isipan. Sabi nga, ang hindi ka wala pong yumakap sa apoy na hindi napasok. Yeah. Napakaganda po yan para sa akin. Maaring nakakatuwa pero totoo po yan. Totoo po yan. Kaya nga sabi dito sa verse, can a man take fire? Sometimes pagka meron po tayong bagay na gusto nating mapalapit sa atin. Minsan misinterpret natin yung pag-take natin ng fire. Minsan akala natin pagka yung fire kasi nagbibigay sa atin ng warm. Especially sa malamig na panahon. Pagka Lumalapit na. pag nagkakaroon na pag December na, medyo lumalamig na. Lalo na pag nag-iisa. Oo, kaya nga Tapos Yung- sasabayan mo pa maririnig niyo yung kantang Pasko na. yun. Sinta ko. Sinta ko. Alright, go ahead. Especially pagka nasa malayong lugar ka. Yeah. Yun. Amen. Na-assign ka sa malayong lugar. Kaya nga yung nabanggit kaninang question, yung nasa malayong lugar ay rampant yung mga ganong situation. Yeah. Yeah. Nagkakaroon ng third party. Yeah. Kasi ang ginagawa po natin ay naghahanap po tayo ng Comforter. comfort, init, warm. Oo, pero Tama. alam natin yung pag sinabi natin fire, nakakatulong yan kasi minsan sa atin, nami-misinterpret natin na nagpapainit ng katawan. Wow. Yung maganda yung feeling natin kasi warm Yeah. So, delikado pala yung mga warm welcome na yun. Warm ano? welcome. Parang may kilala ko dyan sa mga kaibigan natin na laging nawa-warm Warm welcome. welcome. Delikado yun. Delikado. Warning yan. Beso-beso yata. Beso- Huwag mo na dito, Willie. Huwag mo na. Pero makikita natin dito sa Bible, nararamdaman natin na warm, maganda maayos sa pangangatawan. Pero pag nilapit pa natin, tinake natin yon, nilapit natin sa ating bosom, ay masusunog tayo. Amen. Kasi hindi po authorization, illegal po yon. Yeah. Oo, kung meron ka ng asawa, dapat asawa na lang yung asawa na lang, doon na lang magbaga yung pagmamahalan nyo. Yun. Warmer. Hindi magbaga sa ibang tao. Yun. Doon lang sa asawa mo lang, doon Ibaga. lang ka lang dapat Magbaga. magbaga yung pagmamahalan nyo. Yun. Yun. Huwag Maging- sa iba. Mainit. Oo.
Kaya nga sabi ko nga, nami-misinterpret natin na akala natin na maganda sa pangatawan kasi warm pa lang. Pero pag nilapit na natin ang husto, apoy na po yun. At yun po yung time na mapapaso tayo. Amen. Yun ang liability doon, yung mapasok ka. Yes, sir. Oo. Yes, sir. So dapat sir, painitin natin yung asawa natin, wag yung iba. Ayan. Yun. Tama. Sir Willie, alam ko na siyempre military officer po kayo at may mga hinahawakan po kayo mga female soldiers. May mga apprentice pa kayong hawak. At saka marami rin po kayong mga researcher na napagdaanan. Researcher, oo. At nais ko lang sanang tanungin Sir Willie kung dumating na ba sa punto ng buhay mo na, of course, alam na may pamilya ka na yung isang babae ay kumbaga tinutukso-tukso ka, gano'n, or parang inaaliw ka, tinitimplahan ka lagi ng kape, na kung saan ay mararamdaman mo na parang dito papunta ito yung papunta sa liabilities ito. So dumating na ba sa buhay mo bilang isang tatay na nagkaroon ka na, tinukso ka, na magkaroon ka na, malink ka sa third-party liabilities? Magandang katanungan yan. Actually, maraming nag-aabang kung ano sagot ko dito. Tingnan mo muna yun. Tingnan mo muna yun. Mukha yata, parang si Sarah yun, no? Ang bira. Angelica Panganiban. Actually, magandang katanungan yan. No? Kung dumating na ba sa akin yung mga situation na ganyan. Actually, maganda yung binigay sa atin ng Panginoon na wisdom. Kasi alam natin na prevention is better than cure. Yeah. Yeah. Wag na wag po natin, ito po tip ko para sa mga hindi pa po nagkasala o hindi pa po nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa mag-asawa. Third party. Third party. Ang tip ko po dyan, wag na wag po tayong mag-create ng lamat. Mahirap po pag magkaroon ng lamat, very suspicious na yung magiging asawa nyo. That's good. I-check niya yung cellphone mo, i-check niya yung damit mo, aamuyin niya kung mayroong ibang amoy. Kung may lipstick ay uniform. By, experience ng iba. Yeah. Kinikwento, hindi ko po experience, but ito po yung wisdom na naibigay sa akin ng Panginoon upang ma-prevent ko yung third-party liabilities. Yan. Wag na wag po tayong mag-create ng lamat. So ano po ibig sabihin na wag po tayong mag-create ng lamat? Wag po tayong gumawa ng bagay na Ikadududa. ikadududa. Ikadududa ng asawa natin. Kasi alam nyo, pagkalamat lumalaki yan. Yeah. Until such time na mag-crack na. Mabasag na. Oo. Wag na wag natin gagawin niya. Yun lang iwasan natin. Wag tayo mag-create ng lamat. Kasi pag nagkalamat, ay talagang mas mahihirapan tayo. Madudurog yung salamin, mababasag yung relationship ninyo. At of course, mahihirapan ka rin kasi Yeah. Amen. parang magiging suspicious yung wife mo sa lahat ng gagawin mo. Saan ka pupunta? Yeah. Magkano pera mo? Yeah. Anong laman ng wallet mo? Baka may mga card ka dyan. Yeah. Or check yung SIM cards. check yung Facebook account mo. So, para maiwasan natin yan, para hindi mangyari sa buhay natin, maiinis din tayo Yeah. Na ang wife natin lahat na lang pinagbibintangan tayo, lahat na lang tayo sine-check niya para tayong dumadaan sa inspection, na palaging inspection. Kaya para sa akin, personally, iwasan ko yan dahil ang nasa isip ko, walang yumakap sa apoy na di napapasok. Amen. Kasi yung take, ikaw yung nag-take Ibig sabihin nun, greenab mo yung yung mga kahinaan. Sinamantala mo. Sinamantala mo. Yeah. Greenab mo yung Tinitake sabi mo, advantage. this is an opportunity. Wow. Yeah. Pero yung opportunity na yon, maling opportunity yon. Yeah. It will cost you death. Kasi yung pag napasok ka, pwedeng masulog ka, ma-burn ka, magkaroon ka ng Burnout galos. ka talaga. Or Burnout. May masakit. possible na mamatay ka. Yeah. That's Kasi right. pagka nagbunga ang kasalanan, it turns into death, kamatayan. Okay? Kaya nga maraming situation na nahuli ng wife o nahuli yung wife, nahuli yung husband, nauwi sa patayan. Yeah, that's right. Literally possible na mangyari yung ganun pangyayari. Yes. May pinatay na nahuli ng may third party Pinatay yung asawa. during that situation.
And meron, at isa pa doon, yung death, yung separation, pagkahiwalay ng pamilya nyo. Yun, Yeah. yun. Yung masira. Mawasak. Mawasak yung pamilya nyo. Magkahiwa-hiwalay kayo. Imagine, kung magkahiwa-hiwalay yung pamilya, anong magiging result ng ginawa mong bagay? Yeah. Maliit na bagay yan. Hindi naman, temporary lang yan eh. Yeah. Kumbaga Yeah. more on physical eh. Yeah. Physical lang yun. Yes. Yeah. Pagka sinundan natin yung bagay na yan, ay talagang yumakap tayo sa apoy at mapapaso tayo. Maaaring ikamatay natin or maaring ito yung makapagpahiwalay sa relasyon, magandang relasyon natin na ating pamilya. Amen. So yan pinakamatindi. Yan ang matinding liabilities, no? Kaya pinag-uusapan na po natin ngayon. Masakit yan eh. I don't know. Sabi ko nga may mga tao na talaga nasisikmura nila, no, na yung mag-solo yung kanilang anak na walang magulang, walang tatay o walang nanay, tapos yung bang lumaki yung mga anak na wala silang nakikita magulang. May mga lalaki o babaeng natitiis nila yung ganun. You know, at para lamang makasama yung lalaki o yung babae na masolo o magkatagalan sila, na, alam naman natin, lahat tayo itatanda eh. Right. Yung Amen. sinasabi ni Brother Willie kanina, nakita mo, baka maaaring na-attract ka lang, maaaring nakita mo yung itsura, maaaring yung mala-artistang tindig na yon, you know. Mala spermang katawan. Malakokakolang katawan. Alam nyo, mga kapatid, ang problema lang kung inkan yun, talagang dire-diretso lang talaga yun. But anyways, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, yung mga bagay na yan ay dapat i-consider. As you consider kasi the liabilities, no? Yung mga liabilities, i-consider mo muna. Alright. Tip Amen. lamang. Maganda po yung tip na yun ni Brother Willie. Na bago ka pumasok doon, huwag mong isipin yung makakayakap din ako ng iba. Makakaano rin ako ng mistiso or mistisa. Guwapo ibang putahe. or guwapa. Ano yun? Ibang putahe daw. Yeah. Makakatikim ako Adobo. ng iba. You know, huwag mong isipin yon. Ang Amen. isipin mo, yung liability. Yes, sir. See, anong katumbas nung magandang babae na hindi naman iyo? Yeah. Anong katumbas ng gwapong lalaki na hindi naman iyo? You know, tandaan niyo ito, walang ibang mag-o-offer sa iyo ng ganyan maliban ng Diablo. Maliban sa Diablo. At kapag ang Diablo nag-offer sa iyo ng isang magugustuhan mo, tandaan mo may kapalit yan. Yeah. At ang kapalit lagi ng hindi tama ay punishment. That's Yeah, true. right. Amen. It's always liability. Yes, sir. No? Kaya liabilities. Isipin mo yung liabilities na yon. Alright? Sabi nga ni Brother Willie, kamatayan. Kamatayan ng ano? Relasyon nyo na mag-asawa. Akalain nyo, sa tagal nyong niligawan yung asawa ninyo. At pagkatapos, sa tagal nyo pang nagsama. Nakakita ka lang ng bago-bago. Noong ka lang nasaksiyan. Napalayo ka lang. Sabi nga ng ibang mga kapatiran sa ibang bansa, alam mo sabi nila, dito parang normal na yan eh. Kasi nga, sa tagal ng panahon, 10 taon ka rito, hindi mo kasama yung asawa mo, ikaw lang mag-isa rito, nagtatrabaho, at parang dumating na sa punto na parang bang accepted na ng isa-isa na yung lalaki or asawa na nandun sa ibang bansa ay makakatagpo ng kanya. At yun namang nandito naman na iniwanan niya, ay pwede namang kumuha ng pansamantala. Parang Amen. accepted na yun. You see? Which is, yun ang nakakalungkot, mga kapatid. You know, kaya ang iisipin po natin ay yung liability. Sa halip na iisa lang ang susuportahan mo, magiging dalawa na. Yeah. Oh, ang mahirapan nito ay kung may mga baggages pa yon. Ibig sabihin, may mga anak yon. Yung nakuha mo, may anak. Ay di pati anak niya, susuplayan mo rin. That's right. You see? Akalain mo nagpapalaki ka ng isang anak na hindi naman iyo. Oh, pagkatapos noon, lumaki, kalaban mo. See? Nakakalungkot po yan, mga kapatid, no? Right. Sana maisip po natin yung liabilities muna. Kaya nga, maganda yung sinasabi ni Brother Willie kanina, no, na ito yung papasok sa iyo eh. Masusunog ka nito eh.
You see? Amen. Now, naranasan mo na ba, Brother Willie, na may nagtanong, may lumapit sa iyo na nagpapa-counsel na ganyan, sapagkat senior officers kayo, may mga enlisted na lumalapit sa inyo at nagpapatulong sa may mga kasong ganyan. Actually, sir, marami na po. Marami na po tayong, marami na pong lumapit at naghingi po ng advice. And salamat po talaga sa church dahil meron po tayong wisdom na naibabahagi sa kanila ayon sa salita ng Diyos. Ano yung pinakamatitindi mga kaso na patungkol sa ganyan? Nakita mo na grabe yung liabilities na masasabi mo, po, awang-awa ka, tapos, you know, sometimes, pagka nagka-counsel tayong ganyan, minsan nandoon yung mixed emotion na parang naaasar ka, nagagalit ka, at naaawa ka sa pamilya. Ang pinakamalaking nakikita pong impact dito, ang pinakamalaking dumudurog sa puso natin, sa puso ng mga nagkasala, nagkamali, ayun po yung epekto sa anak. Meron pong situation na nahuli po yung asawang lalaki na merong kasama, nakita po ng anak. Ang ginawa po ng tatay, binigyan po ng pera yung anak at sinabing huwag magsusumbong. Oh! Nagsuwag. Parang nakakadurog ng puso dahil yung parang ipinagkanuno bilang bata, kung ikaw yung bata yung parang pinagkanuno mo yung anak, yung nanay mo na nag-alaga sa iyo. Amen. No? Parang nahahati tuloy na ayaw mo naman, kung ikaw yung bata, ayaw mo masira yung relasyon ng tatay mo at saka nanay mo, hindi mo malaman. So nakaka-create ng confusion sa bata. Kung isusumbong ba niya or isusumbong niya sa nanay or tolerate niya na lang. So ang malaking impact talaga ng ganitong relasyon, yung third-party liabilities, yung impact sa bata. Yun ang pinakamahirap. Saka ang isang punto dun, mag-aasawa rin yung balang araw eh. Yes, sir. Yeah, mag-aasawa balang araw yun eh. Ang, karamihan kasi mga kapatid, minsan, sa akin lang dito, it's about ignorance. No? Kasi, ignorance about relationship, ignorance about kung ano yung hinahanap mo talaga, hindi mo malaman eh. So, kasi, wala siyang tinatarget, wala siyang goal sa kanyang buhay, wala siyang sinet eh. Ano yung magsasatisfy? Now, meron bang nag-educate sa kanila na ito yung isang bagay na ito ang magsasatisfy? So, the flesh, tandaan mo, pwedeng masatisfy ang flesh kung tama yung nakuha mo na kasagutan na siyang magsasatisfy dyan. Sabi nila, walang satisfaction yung flesh. Meron po yan. There is always satisfaction in Christ Jesus. Amen. Oh, hindi po mawawala yan. Yes, sir. You see? Alright. Sa inyo, si Brother Lamsel, nandun sapagkat officer din to, sa military din siya. So, yung ganung na-experience ni Brother Willie, dumating ka rin doon sa mga ganun bang punto na ganun? Yes, sir. Nung wala pa ako sa church, nung nasa mundo pa ako, wala pa ako nalalaman patungkol sa Biblia, sa prinsipyo ng pag-aasawa, ay dumaan sa akin itong third party na ito. But tama ito, it is a liability talaga ito na may time na hindi maayos ang iyong pamilya talaga. Nagkaroon ng, tama yung sabi ni Sir Willie, na sa pamilya, masisira ang pamilya mo kung hindi mo itong i-avoid itong third party liability. Sabi mo na, sir, kukunti na nga lang yung sweldo. Yeah. Tapos, maliit lang yung sweldo namin. At mamumuhay pa kami ng ibang tao, wala na. Yeah. Kaya ito yung kasalanan na nanganganak ng kasalanan eh. Yes, sir. Kasi alam mo kung bakit? Kapag kulang ang sweldo mo, anong mangyayari nito? Maghahanap ka ng ibang pera. Yeah. Saan mo kukunin yun? Yun. Kasi kaya nagkakaroon ng corruption. Tama, sir. Amen. You see? At hindi naman kaila po yan sa atin, mga kapatid. Napakaraming mga taong ganyan. Napakaraming nagtatrabaho sa gobyerno na meron talagang mga ganyan. Na kaya nangungurap. Kasi, yun namang iba, sobrang kinurap. Dagdag naman silang dagdag. You see? Kasi, alam nyo, pupunta ho dyan sa ganyan eh.
ang kasalanan hindi mananatiling maliit na kasalanan. Right. Palaki ho yan ng palaki. Alright? Nanganganak po yan. Yan ang sinasabi ni Brother Lamsel. Alright? Go ahead, Brother Lamsel. At sa yung nga sir, may mga nakita akong makatrabaho noon. So kung titingnan mo bakit ganun siya na marami siyang may corruption na sa kanya at nakita namin ay nalaman din namin pala na mayroon pala siyang isang another family. Kaya pala ginagawa niya yun. Yun. Yeah. Oo. Yun yung so hindi mo akalain eh. Bakit Nanganganak niya? talaga. Nanganganak. Sabi nga ni Sister Sita, alam mo kasi maraming mga lalaki na feeling gwapo kapag meron silang ganito. Yun. You see, awan ko kung bakit ipagmamalaki mo na gwapo ka. You know, Man. anong purpose? Anong purpose? Now, tayo nag-aayos sapagkat meron tayong ginagawa. Man. So, yan pa ho yung mga, mahaba hong usapin kasi ito eh. Para hindi ho tayo maling sa mga ganon, dapat mauunawaan natin. Magbibihis. Bakit ka nagbibihis? Para saan? You know, so, may mga, alam niyo mga kapatid, sa Bible na, alala niyo po ba? By the way, pinag-uusapan natin dito, hindi pa lalaki lang ha. Right. Huwag niyong isipin, kayo mga babae rin, pagka marami nagkakagusto rin sa inyo, kala Right. niyo, gwapa na rin kayo. You see? So, tandaan niyo yan. Alam mo sa Biblia, sabi ng Biblia, there's a woman with the attire of a harlot. You see that? Hindi dapat yung attire niya na yon. Pero nag-attire siya ng pang-harlot. Kaya kapag hindi ka naman harlot, dapat hindi ka mag-attire ng harlot para hindi ka i-harlot. Yeah, that's true. Di ba? Amen. So, yan ang pinakamaganda niyan. Kaya lahat po ito mga kapatid, hindi lamang po lalaki. Ang pinag-uusapan natin dito, babae. Kasi meron din naman mga babae nagsasabi, anakan mo lang ako, okay na Yeah. yan. Yeah. So, napakatindi ho yun. Maraming Yeah. mga ganon, ano? At imagine mo, pagkatapos ng anakan, siyempre, ikaw pa rin yung tatay nun. Iwanan mo naman, wala naman tatay yun. Di ba? Tama. Ang problema, ganon. Brother Rudy, alam niyo, sabi ko nga, hindi lamang ito pansundalong kaso, mga kapatid Kahit na mga pang-civilian, mga kapatid. Salesman. Pag nakakita ka mga kapatid, basurero lang basurero. Kaya nga, ang grabe pa nito mga kapatid, palalawakin natin ito. Yeah. Kaya unti-unti, etong grabing liability nito. Liability po ito kasi sinisira rin nito ang programa ng Diyos ng pag-aasawa. Yeah. You see? Na pati pagkakasal ay nawawala na po. Yeah. Kasi may naniniwala na ang paniwala nila, hindi muna kami magpapakasal kasi maghihiwalay rin lang naman kami. Naku. Kailan nyo malalaman na hindi na kayo maghihiwalay? Right. You see? Hindi po nyo malalaman kung kailan kayo hindi maghihiwalay, not until you fix your mind and you commit yourselves one to another at sasabihin nyo, till death do us part. Yeah. Amen. Forever together and together forever. Doon nyo lamang. It's not about days or coming days. No, it's not about it. Hindi ho yung, siguro, titignan ko muna, in 3 years, kung kami magsasama pa rin. Kung kami talagang pinagtagpo ng Diyos. Compatible. No. Kung kayo, mga kapatid, ngayon, gagawa ng desisyon sa tagpo ninyong ito at gagawa kayo ng desisyon sa una pa lamang na sinabi nyo, ako'y mag-aasawa na at siya ang gusto ko mapag-asawa at kapag napag-asawa ko siya, till death do us part. Amen. Kaya nga po, yung marriage is a commitment. Right. Yeah. No? Right. Hindi po ito engagement. You're engaged, ngayon, bukas hindi na. No, hindi po dapat ganoon. Kaya kinakailangan malaman po natin. You go ahead, Brother Rudy. Ano ang iyo namang naranasan tungkol sa bagay na yan? Magandang tanghali po muli sa ating lahat. One of the greatest na gustong mangyari ni Satan ay ang sirain talaga ang pamilya. Yeah. The greatest goal ni Satan ay ang sirain ang pamilya. At kahit sino ka pa ay hindi exempted para sa ganitong klaseng goal ni Satan. Yeah. So, either ikaw ay opisyal ng gobyerno, nagtatrabaho bilang sundalo, o ikaw ay driver, o maging vendor, ay hindi exempted para sa ganitong klaseng tactics o gustong mangyari ni Satan. So, sa akin, sa pangyayari, sa kwento ng aking pag-aasawa,
sa biyaya ng Panginoon, nung ako po ay nag-asawa na, meron pa rin umaali-aligid. Yun. Kasi vendor ako eh. No, marami rin po akong nakakausap na customer at maraming bumibiling mga customer na mga nag-uopisina. At syempre, may mga, para yung iba doon, may gusto lang makalibre, ganun ang lalambing sa'yo. Yun. Kung kakagat ka naman doon, makakalibre nga siya. At ikaw, tulad ng sinabi ni Sir Willie, Makakalibre baka may mabasag, o Mabasag, baka May mapaso. magkalamat ang relasyon ng mag-asawa. Yun. So, sa ganyang pangyayari, isa sa ginawa ko po ay para ma-avoid yung third party, ay isinasama ko lagi yung aking asawa sa paghahanap buhay ko. Kasi Yun, ako po yung maganda. nagtitinda Ano po? Ako po yung nagtitinda. In fact, nasa 25 years po akong nagtinda ng mga pagkain dito po sa street vendor po ako. So, yung asawa ko, nung maliit pa yung mga anak ko ay sinasama niya, pumapasyal sila para makita ng anak ko kung ano yung trabaho ko, pinapasyal-pasyal lang. So, nung malalaki na sila at mapagkakatiwalaan na sa loob ng bahay at may naiiwan naman na mas nakatatanda sa kanila, yung asawa ko mismo ay sumasama na sa akin upang tulungan ako sa hanap buhay ko. Which is good sapagkat doon pa lang ay naiiwasan ko na yung mga bagay na hindi dapat. Kasi sabi nga ni Sir Willie, huwag kang lumapit sa apoy, huwag mong yakapin ang apoy upang huwag kang mapaso. Totoo naman. Sabi nga ng Bible dito sa Book of Proverbs chapter 9 verse 17, stolen waters are sweet and the bread eaten in secret is pleasant. So which is kung pita lang ng laman ang mapag-uusapan at yung papansinin, tsak na, kakagatin mo ang bagay na ito. Kasi, sabi nga nung panahon na yun, hindi pa naman, wala pa akong church, hindi pa ako nakakapagsimba. So, pero mindful na ako na gusto ko magkaroon ng magandang pamilya. Yun. At yun naman Pero mas napaganda ang mga bagay na ito, mas naiwasan ko ang mga bagay ito, upang hindi ako magkaroon na ma-avoid ko yung third parties, dahilan na rin sa simbahang ito at sa mga aral na natutunan natin. Amen. So dito, sir, nakatulong talaga kasi ang simbahan natin after talaga sa pamilya Yeah. Family-centered ang simbahan ito Yeah. Dito ko nga nakita yung mga prinsipyo upang lalong mapagtibay ang pagsasama ng pamilya. So, kinailangan ko talaga ng salita ng Diyos, madaling salita. At doon, isang maliwanag na kaisipan kung paano mo siseryosohin ng iyong pamilya, yun dapat ang maging katanungan sa iyo bilang tatay. Gaano ka kaseryoso sa iyong pamilya? Yun. At gaano, Yeah. that's it. Kasi may maapektuhan talagang mga anak. Yun. At doon naman sa kabilang bahagi, kung ikaw ay magkakaroon ng third parties, it could be mayroong asawa yon o may sabit yon o kung wala man, hindi po pwedeng paasahin mo yon sa wala sapagkat meron na, committed na ako Yun. may asawa na ako. At sabi nga, ililid lang tayo nito sa pagkakasala. Yeah. So talagang ganun na ganun ang mangyayari. So ang pinakamaganda sa nangyari sa akin, pinanghawakan ko na ang salita ng Diyos, lalo na nung nandito na ako. And Amen. one na naging secret ko, isinama ko lagi ang asawa ko saan man ako pupunta. Amen. Doon pa lang, ma-avoid na ang lahat. Tama. Amen. Tama. Sabi nga ng asawa ko, pa, mag-abroad ka. Kasi mahusay ako magluto Pwede daw sabi ko, ma, parang awa mo na, okay na tayo dito. Yeah, Bakit? wow. Amen. Kasi sabi ko, hindi ko may papangako sa iyo na kung ako ay mag-a-abroad, na pagdating ng araw ay ganun pa rin ang katapatan ko sa iyo. Yun. Wow. Hindi Tama. ko may papangako yan. Wow. Amen. Kaya, Wow. mas maganda, magsama tayo kung saan ako, naroon ka, Yun. enjoy natin ang mga bagay In other na words, ito. wala ka rin hindi mo rin masasabi sa sarili mo na kahit na isipin mo, yung mismo pag napahiwalay ka at malayo ka sa matagal na panahon, delikado ka rin. Yes, sir. Yeah. Oo, yun. Kaya, Tindi, mas maganda na isama
Kung Tama. saan man paroroon, isama ang asawa. Magkakasama Kasi dapat. asawa nga eh. Yun ang maganda doon. Ito nga sinasabi ni Aloha, yung anak mo. Ang sabi niya, yung pagtitinda ninyo, na sama-sama kayo sa business, family time ninyo yun. Yes, sir. Yes, sir. Yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan, mga kapatid, no? Na talagang, in other words, wala na akong ibang pinakamaganda, no? Na magkakasama talaga yung pamilya. You know, Amen. magkakasama. Go ahead, Brother Rudy. Ang maganda po pa po ba niyan eh. Kasi dahil kasama ko ang asawa ko, isinasama ko na rin yung anak ko na alam ko namang makakatulong na. Yeah. At able na talagang tumulong sa akin. Dito pa lang natitrain ko na sila. Yeah. Natitrain ko Amen. sila sa mga bagay-bagay in particular para maging responsible sila sa lahat ng bagay. Yeah. Na ang pera ay hindi madaling kitain, na Yeah. ang Yun. bawat hinihingi nila Amen. ay pinaghihirapan ng kanilang mga magulang. Yeah. Yun. Doon pa lang pahalagahan nila ang bagay na ito. Eh. Amen. Napakaganda. Sabi nga, yun na yung bonding ng pamilya namin. Mhm. So, doon, sabi ko, dito ko, kaya nga, tuwan-tuwa ako nung nakarating ako ng church na ito. Mhm. Tuwan-tuwa ako. Nakaiwas ako sa mga ganun. Kasi kung kakalkalin ko yung before, Mm. may masasabi natin dyan na to all the girls I love before. To all girls, I love you. Ang bihira. That time, sabi nga, nung panahon na yon, siyempre, binata pa ako noon, talagang hindi may iwasan. Yun. Pero nung ako na ay nag-asawa, ay sineryoso ko na ang bagay. Amen. Doon pa lang sa mga minahal ko, ako po'y nagsisi sapagkat marami kayong minahal ko. Pero Ngayon. pero ang totoo po niyan, natutuwa na rin po ako kasi naalaman ko po na talagang nagkamali po ako. Nagkamali ako. Kaya Amen. nga, sinasabi ko po, nung ako'y nag-asawa na, siseryosohin ko ang pag-aasawa. Amen. That's good. Good. Siseryosohin ko ang pag-aasawa. Kasi may asawa na. Yeah. Amen. Yan o. Alam mo, may sinasabi si Brother Donald Taytayan eh. Kaya minsan talaga, nasisilo talaga eh. Kaya sabi niya, mismo yung babae ay nagsasabi, no string attached. One night stand lang. Wow. Ang bihira, no? Napakaraming mga ganyan, mga Malupit. kapatid. Pero talagang, kaya kinakailangan maging wise ka talaga sa araw-araw. Amen. Kasi every time na merong ganyan, wag yung sabi ko nga, wag yung warm welcome. Wag yung warm welcome ang isipin mo. Kundi yung paso ang iisipin mo. Aha. Yun ang dapat, yung liability. Sa halip na isipin mo, masarap din yata magkayakap na ganito. Pero isipin mo, pambira, yakap ka sa gabi, kinabukasan, doble kayod ka. Diba? That's right. So, ang buong magdamag, matutulog ka lang yan eh. Na. Kaya ang pinakamaganda, sa halip na sang-ayunan mo, isipin mo, itulog mo na lang. No? Kaysa maghirap ka kinabukasan, magtatrabaho ka ng doble kasi doble yung bubuhayin mo eh. Right. No? Alam niyo, merong nagtanong, sabi nga sabi ni Muriel naman dito paano kung yung third party naman ang bubuhay sa iyo? Ba? Alam niyo, hindi yan bubuhay sa iyo nang walang kapalit. Yeah. That's right. You see? At ang magiging kapalit niyan ay yung pamilya mo. You see? Ang magiging kapalit niyan, yung pamilya mo. Sigurado ko yan. Kaya ka binubuhay niya para solohin ka niya at iwanan mo yung pamilya mo. And ang diablo ay magtatagumpay sa ganon. Alright. So may kita po natin. Meron lamang po ako, kasi siguro mag-part 2 na lang tayo nito. Kasi talagang hindi matatapos ito, mga kapatid Mahabang usapin po ito Pero napakaganda po yung talata from the very first couple na tinayo ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, therefore shall a man leave his father and his mother. You see that? Could you imagine that? Sino yung iiwanan mo? Siguraduhin mo na ang iiwanan mo, pag nagkaroon ka ng partner sa buhay o asawa, yung tatay mo at nanay mo. Hindi yung asawa mo ang iwanan mo. Maliwanag to him, mga kapatid Kaya, ang gusto mangyari ng diablo, kung sino yung asawa mo, yun ang iiwanan mo. Kasi wawasakin
You see, maliwanag yung instruction ng Biblia eh. Magiging isa kayo. You see, hindi magiging tatlo kayo. Alright? Yes. Magiging isa kayo. Kaya nga, alam niyo, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, it's about education. No? Kung paano natin i-educate yung sarili natin, kung paano yung dadagdagan natin yung mga kaalaman natin, puspusin natin ang kaalaman natin tungkol sa pag-aasawa at maayos na organisasyon ng pag-aasawa. Kasi ang pag-aasawa mo, kapatid, hindi lang basta lamang kukuha ka ng babae o kukuha ka ng lalaki. Dapat ma-organize mo ng mabuti. You see, dapat ang bawat isa ay may kaalaman sa tungkulin ng bawat isa. You see, kasi para hindi lang ang isa nagdidemand. Alam niyo sa mga asawa, kapag ka ang asawa lamang ang may alam tungkol sa kanyang responsibility at yung isa wala, yung walang kaalam-alam sa responsibility, yan po yung demand ng demand. Right. You see, demand ng demand. Kaya nga po, ang mga asawang marunong, may responsible sa pag-aasawa, yan yung mga hardworking. At yung mga hardworking, mga kapatid, bihira sa mga hardworking ang nai-involve sa third party. Yeah. Right. You see, pero yung mga mga ayaw magtrabaho kasi may kurakot sila, madaling kumita ng pera, yan yung mabibilis gumawa ng desisyon ng ganyan. Sapat alam nila, kaya nila eh. Kaya nilang buhay sa maliit. Hindi sila mangiinayang na gumastos ng pera ng ganong kabilis kasi hindi naman ho nila pinagpaguran yung pera eh. Yeah. Amen. Kaya yun ang mga bagay na dapat titignan po natin. Ngayon, ang Biblia, napakaliwanag po rito, mga kapatid, no? Na sinasabi sa verse number 24, "Therefore shall a man leave his father and his mother." You see, yun ang iiwanan mo. Yun ang ipinapakita sa Biblia na pwede mong iwanan. Na dati mong kasama sa kainan, hapagtulugan, sa lahat, sa iisang bubong ng bahay, yun ang authorized na sinasabi ng Diyos na pwede mong iwanan. Right. Pero yung asawa mo ay hindi mo pwedeng iwanan. Hindi ho yan authorized ng Diyos. Hindi ho yan approved ng Diyos. Yeah. You see, kahit na ho kayo maghiwalay, grabe ho mga kapatid, ang batas ng tao, ang tao'y gumagawa ng sarili niyang batas para lamang ho maging legal ang paghihiwalay ng mag-asawa at pakikipagsama sa hindi niya asawa. You see, yun ho ang nililegalize ng batas ng tao. Pero kailanman, walang papel sa ibabaw ng lupang ito na pwedeng mag-legalize ng illegal sa Diyos. That's At right. hindi yung Amen. pwedeng i-illegal ang legal at inaprubahan ng Diyos. You see, walang anumang klaseng, kahit na sino pa man may mataas na degree sa ibabaw ng lupang ito, hindi po tataas ang inyong wisdom sa wisdom ng Diyos. Okay? Ngayon, ipagpapatuloy po natin ito, mga kapatid, kasi katulad na banggit ko po sa inyo, may appointment din po ako eh. Now, listen, napakahalaga po na makita po natin, ang uunahin po natin ay yung pong tignan yung liability. Yan o ang panikang advice ko ngayon sa mga lalaki o sa babae. Tignan nyo yung liability. Alright? You want to get involved in a relationship? Okay? Now, think about the liability first. Okay? Ano yung liability? Okay? Pag siya ang nakuha ko, ano ang liability ko? Pag pumatol ako rito, alam ko maganda, alam ko sikat, alam ko may pera, alam ko lahat, ganito, ganyan siya. Pero, ano yung liability? Amen. You see? Wag lang yung, yung parang pagka nakita mo, para kang nanginginig na, parang nagtatayo ng balahibo mo, pinangingilabutan ka na, and parang may naaamoy ka na talagang, yun ang paborito mong amoy. Oh. Yung mga ganon. Alright, given na yun mga kapatid. Amen. Kasi sinasadya po yan ng tao. Amen. Magpapabango, siyempre, para maamoy. Alangan namang papabango ka, hindi maamoy. Magbibihis ka, nagbibihis para makapag-attract. Di ba? And then, conscious sa sarili, para naman mapansin siya. Di ba? Lahat ng mga bagay na yan, sinasadya po yan, ginagawa po yan. Pero wala pa hong nagpapakita ng liability. Amen. Pero ilagay mo lagi sa isipan mo, sa bawat ganyang klaseng
party or third party, laging may liability. Yeah. Yes, sir. At pag naisip mo yan na lagi ka may liability, mga kaibigan, mga kapatid, magbabae man o maglalaki, nais kong sabihin sa iyo, hindi yung kaibigan mo ang magsasuffer. Ikaw mismo ang magsasuffer. Right. Yes, Amen. If you get involved to it, you will suffer from it. Yeah, that's You true. see? Right. So, that's ano a given formula na. Wala na, hindi mo pwedeng mabawi yan. Talagang yan na yan. Ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang magsasuffer niyan. Hindi mo, wag mong, kung ikaw ang gumawa ng kalukuhan, wag mong asahan na yung kaibigan mo ang magsasuffer ng consequence ng iyong ginawang kalukuhan. Alright? Ikaw ang aani niyan. Alright? Now, alam niyo ba, maraming mga taong mga ganyan, maraming pera, alright, dumanas sa ganyan, pero ngayon, akala niya, masaya siya, sapat meron siyang ganyan, may pera siya, may bahay siya, may sakyan siya, may business siya. Pero alam mo, kapatid, sinasabi ko po sa inyo, gaano man kalaki ang pera, hindi ho siya masaya. Yeah, Yes, sir. that's true. Gaano man, kahit na ho saan pumunta. Pumunta ka sa isang masayang lugar, magdala ka ng kaibigan mo, sapat gusto mo sumaya. Masaya yung lugar, masaya yung kaibigan mo, pero mananatiling hindi ka masaya kasi nasa isipan mo ang liability mo. Yeah. Did you get that? Amen. Walang sasaya. Tandaan nyo, kahit saan kayo pumunta, hindi kayo magiging masaya. Yeah. Alright? Alright, pagpapatuloy po natin to mga kapatid. Ano? At this is very exciting mga kapatid. Avoiding the third-party liability. Narinig na po natin yan. Nakarinig tayo kay Noel, nakarinig tayo kay Lamsel, nakarinig tayo kay Rudy, at muli pa tayo makakarinig kay Brother Willie. No? Marami hong ipon ito eh. Maraming ipon. Alam ko, pag may iniisip itong tao, talagang dumadami ang naiisip niyo may Amen. liability. Alright? Okay. Joe, bibigyan natin huling pagkakataon si Janel para makapagsalita ng konti, mga kapatid. Yeah, actually po, dito po, katulad po yung sinabi nyo lang kanina to follow up, parehas din po ng verse. Alam niyo po, it's all a matter of, ang napag-usapan namin ni Sir Rudy to the last time, it's all a matter of choice. We cannot deny the fact that it's all a matter of choice. Tsaka, if we're just going to be honest as men, the only thing that attracts us to that liability is flesh. Which is, that is the main thing na binabattle natin. That's why, yan yung sinasabi ko nga po sa kalagayan natin bilang sa lalaki, if we're going to enter the attraction of the flesh, and talagang mapupunta tayo doon sa point ng liability, marami kang pwedeng ipahayag niyan sa sarili mo eh. First thing na nakikita ko dyan is that you're just admitting how spiritually weak you are. Because if you're going to live in the spirit, it's biblical, it's written in the Bible. Yung flesh will not have that power over you if you're going to live in the spirit. So it's everything. It's always in the matter of choice. Tsaka tamang kaisipan. It's because if we're not going to think of it, katulad ng mga narinig po natin, napakaganda po nun eh. Katulad nung iisipin mo yung kinikwento ni Sir Willie kanina, iisipin mo yung anak. Sabi ko nga po nandiyan si Ma'am, lagi ang paggabi nakikita niya, titingnan mo na lang yung anak mo na taimtim na natutulog sa gabi. Ibig sabihin, you're going to just look on them for a while, titingnan mo lang, masarap yung tulog nila. Bibigyan mo ba ng kaguluhan yung masarap na tulog ng dalawang yun? You see, so that's the main point. Lagi ko nga po yan sinasabi. And not only that, it's a matter of choice. Isa pa po sa nakikita ko dyan is that sa kalagayan natin, bilang lalaki, if we're going to enter that, nakaplano ka ba talaga doon? Kasi wala pa naman. Ewan ko lang sa inyo, sirs, kung wala pa naman ako narinig na talagang pinagplanuhan niya kung paano mo pinagplanuhan yung pamilya mo, ganun ka rin nagplano for the third party. Wala naman po ako nakita nagpaplano ng ganun eh. Right. You see? So, ibig sabihin, the fact na hindi mo pinagplanuhan yung third party, talagang kumbaga sa talagang alam mong layaw lang, kumbaga sa layaw lang yan eh. Layaw ng kasalanan, parang in other words hindi talaga pinagpaplanuhan yan. You see? So, in other words, kung hindi mo pinagplanuhan yan, ba't mo papasukin? Right. Di ba? And you can expect the fact na pag pumasok ka sa isang bagay, hindi mo pinagplanuhan, may hindi talaga magandang outcome. And like I said, sabi ko nga, iisipin mo na lang din, kung ikaw lalaki, na talagang malaking kasiraan din sa pagkalalaki if you're going to choose
na over that. Sabi ko nga po like napag-uusapan namin yan, like for example, sabi ko tahasan nating magiging honest lang tayo. Attraction lang of the flesh. So ibig sabihin, pagka pinayagan mo yung sarili mo ma-attract of the flesh, ibig sabihin, sabi nga sir, ang kasabihan nga dyan yung yung mga mapapanood mo mga nagre-reklamuhan dyan sabi, kasi hindi daw kaya ibigay nung kanyang asawa, yung may bibigay nitong isa. You see? Biyaya mo na ba yung totoo yung sinabi mo, Sir Willie? It's really a great blessing na meron tayong salita ng Diyos because part ng leadership nating mga lalaki, yung bagay na yun. Amen. You see, so in other words, kahit sabihin pa natin pag sa sex, even sa mga ganyan, yung pagdadala sa bagay na yan, nasa sayo pa rin yan. Right. Cargo mo pa rin yan bilang lalaki. So, ibig sabihin... Magkakandak ng seminar ng ganyan si Willie. Amen. Ibig ko sabihin, kung sex na tapos yun ang sinasabi, hinahanap. Tsaka, sabi nga ni Pastor buong buhay mo ba, doon lang talaga iikot? See? So, naalala ko po yun, sir, sinabi nyo nga yan, isa sa mga tinuro nyo dito Hindi yung flesh ang magtatagal. Ang magtatagal yung katulad na usapan sa sex, kung ganun lang ang nasa isip. Hindi yun ang magtatagal. Ang mas magtatagal na dapat pag-igtingin is yung fellowship ninyo. Alright. Tuloy natin yan. Walang katapusan ito. Marami pang issue. Kasi, Amen. alam nyo, ang mga susunod pa rito, halimbawang nandyan ka na, anong gagawin mo? Yun. Alright? And then not only that, That's right. maapektuhan ba yung ari-arian ng bawat isa pag merong third party involved? Yeah. You see, anong gagawin naman? Kaya, hihilingin na naman uli natin dito si attorney, no? Yeah. Kasi, Tatawagan ulit natin. yung anong gagawin? Anong kaso? Pwede bang kasuhan yung third party? You say, confirmed third party? Pwede bang anong mangyayari sa ari-arian ko pag merong third party? You see? Tsaka siguro, sir, pwede rin natin matakil dito yung isa sa lumalabas na tinatanggap ng mundong prinsipyo na men are naturally polygamous. Yun, isa pa yan. Hindi ho panglalaking problema ito, mga kapatid. Hindi lamang itong problema panlalaki. Lahat po ito, I've seen a lot of people na na-involved po rito. At marami akong mga kaibigan na pahiwalay sa akin dahilan sa mga kasong ganyan na ayaw nilang makinig sa akin. Alright? So, yan ang magandang usapin po ito. Sinasabi na nga ni Brother Tony rito paano din po makawala sa third party? Yun. See? So, sa lahat ng party, ito ang ayaw na ayaw niyong pasukin. Third party. Alright? Amen. Ito ang isang party, mga kapatid, na hindi nyo mai-enjoy. At sa lahat din ng party, ito rin yung nawawala ng pagkain. Ay, Maraming nagugutom sa party na ito. Kaya, ang makukuha nyo lamang at ino-offer ng party na ito, na third party, liability. Yan ang pinakang offer na i-offer ng party na ito. Wala akong pagkain to. Liability ang pagkain ito. Alright? Sabi nga kanina ni Brother Willie, ay talagang mapapasok ka. See? So, yan pa, mga usapin pa niyan. Sabi nga ni Cyril dito, paano magigain ang trust uli if nakawala na sa third party? Yun. Paano magigain? Paano naman uli? Ang dami. Paano maibabalik yung matinding samahan? No, ang dami talaga nito, mga kapatid. Kaya tune in, mga kapatid, at ipasa at bigyan natin ng pagkakataon na yung iba, matulungan po natin. Hindi po tayo nagkukundinan ng tao rito. Wag ho tayo, kung hindi man kayo involved dito, wag kayong magkunwaring banal kayo. Yeah. No, wag kayong magkunwari na kayo maayos, at naririto tayo para tumulong, hindi para ho mangundi na. Okay? Alright, at hindi po natin yung ibubuli yung mga na-involved sa mga bagay na ito. No, hindi po. At narito po para matulungan po namin kayo. Okay? Yeah. Alright, bigyan natin pa uling pagkataon si Brother Willie kung ano man ang gusto mong ihabilin pa, Brother Willie. Huling pagkataon at huling pananalita para sa ating mga tagapakinig. Nabanggit ko na po na huwag mag-create ng lamat. Yun. Pangalawang bagay po ay isipin niyo po yung pinagsamahan yung mag-asawa. Yun. Yun ang alalahanin niyo kung paano mo siya niligawan, kung paano kayo kinasal, kung paano yung
paano na-survive na wala, kaunti lang yung pera nyo, pero na-survive nyo, naging maganda yung relationship nyo. Kung paano kayo sumakay sa bus from Zambales to Manila para maka-attend ng church. Wow. Na nakikita nyo yung katabi mo kumakain ng lugaw at napakasarap, sinasayang lang nila yung pagkain nila, pero kayo na mag-asawa, hati kayo sa isang lugaw. Wow. Kung iisipin nyo yun, palagay ko, kahit na may dumaan na maganda, kahit na may dumaan na matangkad, Yeah. mabango, Yeah. at kaaya-aya sa mata, hindi mo ipagpapalit ang iyong asawa. Yeah. Wow. Amen. Kahit, So, kahit na apprentice pa yan, ha? yes sir, kahit PO third part sir. Amen. Kahit striker pa. Malupit. Alright. So, thank you, Brother Willie, sa pag-isama niyo po sa programa na ito. At salamat. Sa susunod, no? May part 2 tayo. At medyo, wala pa eh. Alam ko, isang libro ho yung dala ni Brother Willie. Alam niyo naman eh, medyo, sabi ko nga sa inyo, matagal na usapin ito. Okay? Amen. Alright, Brother Noel. Amen. Maraming salamat mga kapatid. At ako po personally natututo kung paano po maiwasan ang third party liability. At sa darating na linggo, magsama-sama umulit tayo para matutunan natin kung ano ang dapat natin gawin sa ating pamilya. Maraming salamat. Magandang tanghali muli. Alright, Brother Lamsel. Okay, sa mga tatay, lalo na sa mga tatay, ay hindi talaga natin ma-avoid yung third party. Pero kung may programa tayong ganito at meron tayong matutunan, ay sigurado tayong, meron pa tayong church, meron tayong pastor na tuturo ng ganito, ay sigurado ma-avoid na natin itong third party na to. Kaya please, always at maintain nyo yung pagsubaybay dito sa programang ito. Maraming Amen. salamat. Amen. Alright, Brother Rudy. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa programang The Baptist Lunch at lagi lamang po nating tandaan para sa mga mag-asawa, hindi lamang po tatay at nanay. Yung mag-asawa para sa pamilya, seryosohin po natin ang ating pagpapamilya. Amen. Yeah. Para nang sa ganon, ay maiwasan po natin itong tinatawag na third party. Seryosohin po natin. Amen. Alright, Joe. Muli, maraming po salamat sa inyo pong pagsubaybay, and Southmore family, thank you for tuning in. Don't forget to send your pictures sa ating GC. God bless you all and enjoy the blessed afternoon. Amen. Maraming salamat po sa lahat at saka sa mga nag-share, mga kapatid, ng link. And, you know, you're helping a lot, no? A lot of people, no? Pagka nagpasa kayo. Kasi, ito po, alam niyo po ba yung napakaliit lamang ng programang ito kung kukumpara po natin sa mga involved na po at gumagawa na ng ganito. Kaya nga po, pagka hindi tayo gumawa ng ganito, lalong lagi ang kinakatakutan ko, maging sa mga Kristiyano na, ay magiging parang normal na lamang. Right. You see? So, hindi po. Kasi inilalagay na nila ang sarili nila. Naaalala ko yung dati, nagsabi sa akin ng ganito nung kinausap ko. Sabi niya sa akin, well, accepted na yun, sir, sa lipunan. See that? Not because it is accepted to the society, it is also accepted in heaven. Right. No, it's not accepted in heaven. You better read your Bible. No? At such, sabi ng Biblia, cannot enter into the kingdom of God. Yeah. You see? So yun ang pinakamaganda. Kaya nawa po ay natulungan po namin kayo, bagamat marami pa po dito mga nagsasalita o nagpapadala ng kanilang mga comments, pero sasagutin po namin yan kasi talagang nabibitin tayo sa oras, mga kapatid. Kita nyo naman, kunti-kunti lang ang mga nasasabi ng mga kasama ko dito, mga kapatid. But, you know, at ang isang bagay na magpapaganda po sa atin kung ang ating natututunan ay ina-apply po natin sa buhay pamilya po natin. Amen. Ano po? That's right. At inuulit ko, bago isipin ang masarap, isipin din ang hindi masarap. Yeah. Liabilities. Okay? Liability. That is liability. No? Amen. Kaya sana po matuto po tayong lahat. Ano po? Itutuloy po natin ito sa darating na Friday, mga kapatid. Muli natin mga kasama si Brother Willie. No? Imbitahin natin lahat ng mga fathers diyan na talagang
paminsan-minsan siguro tatawagan natin si attorney para kung may mga tanong kayo sa legal na mga bagay, ano. Meron nga nagsabi rito, sabi niya, Pastor, ako po yung OFW sa Hong Kong, ganito ang kalagayan ko, pero sabi ko sa asawa ko, bahala ka. Hindi kami nagkakaanak, ang sabi niya. Pero bahala ka kung magluluko ka dyan at pananagutan mo sa Panginoon yan. Totoo po yan. Pero tatandaan ko po, ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid, lahat po tayo tatanda, magwawakas ang lahat. Wala kang ipagmamalaki. Tandaan niyo po yan. Manghihina ka Yeah. rin. Isang araw, Iiwanan ka din. isang araw, manghihina rin si Julio Valiente. Yeah. Law of gravity. Alright! So kami po yung magpapaalam na mga kaibigan, mga kapatid at mga taga-subaybay. At kung kayo po ay pinagpala, just let us know and share the link. No? Share the link. Kasi marami pong nangangailangan po nito. Okay? Alright. Sa amin po magpapaalam ay narito po ang aming mga pagbibigay pugay sa LTO at sa lahat po ng mga enforcers at sa lahat ng mga frontliners, no? At binabati po namin kayo at ang programang ito ay para po sa inyo. Alright? Narito po ang awitin bilang pagbigay pugay sa lahat po ng atin po mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching
sacrifice for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real heroes.